Nakatingin si Sanya sa salamin habang inaayusan ng sarili. Inihanda niya ang kanyang sarili dahil ngayong araw niya haharapin ang mga falcon. Itong araw ang hinihintay niya pagkatapos ng mga plano niya. Ilang araw siyang nakikibalita sa mga kaganapan at kahit anong gawin ni Yuan ay hindi na niya mailigtas ang kumpanya nito dahil malaking pera ang nawala sa kanila. Kinuha niya ang kanyang red heels saka sinuot ito. Kinuha niya ang kanyang bag bago ito lumabas sa kanyang kwarto. Magkasabay pa sila ni Javier lumabas ng kwarto nila. "You look so pretty," Javier said, then smiled. "Thank you," nakangiting sagot ni Sanya, sabay kindats na kinatawa ni Javier. "Work?" tanong ni Javier habang naglakad sila pababa. Hindi nito nakalimutang alalayan si Sanya. "No, meet the enemy. Today is the most awaited day," she said with a broad smile. "Ngayon na ba yun?" "Oo. Ayon sa source ko may meeting daw at nandun ang mga falcon." "Gusto mong samahan kita?" Nag-aalalang tanong ni Javier. Pero agad namang umiling si Sanya. "This is something I can handle. So no worries. I'll finally be free after this one. Sa wakas makakaganti na ako, Javier. Just call me if you need my help, okay?" Tumango lang si Sanya bilang pagtugon nito. Nagpaalam na si Sanya at sumakay na siya sa kanyang sasakyan. Binuhay na niya ang makina nito saka nagtungo sa kumpanya ng mga falcon. Ilang oras din ang kanyang biyahe bago siya dumating dito. Pagpasok niya sa kumpanya ay agad siyang sumakay sa elevator at pinindot ang floor kung saan sinabi ng kanyang espiya. "You must solve this problem, Mr. Falcon." Pagpasok pa lang ni Sanya sa pinto ay narinig nito ang galit na lalaki. Hindi ito pinansin ni Sanya, tumupo ito sa dating upuan. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya kaya tiningnan niya ito at doon nakita si Don Chow nakasakay sa wheelchair habang nakatingin sa kanya. Kompletong mga falcon maliban kay Monica. "Kailangan niyo ibalik ang pera ko," galit na sabi ng lalaki bago ito lumabas. "How does it feel?" tanong ito habang nakataas ang kilay. Tanging mga falcon at siya na lang ang naiwan sa loob. "What are you doing here?" tanong ni Minerva kay Sanya. Hindi akalain nitong makita ang dalaga. Naisip niyang sinabi ng anak, sobrang laki ng pinagbago nito. "I don't want to miss this moment, seeing how you lost all your wealth," nakangising sabi nito. "Alam ko may kasalanan kami sa inyo, Sanya. Pero sobrang abala at busy kami dahil sa kinakaharap namin ngayon. Mag-usap na lang tayo kapag natapos na namin to," wika ni Wilbert. "Anong feeling ng maisahan, Don Chow?" Seryosong tanong ni Sanya dito. "Just like what you did to me. Just like what you did to my lolo." "Sanya, wala kaming oras para sa nakaraan. Let's talk about it another time," singit ni Minerva. "Bakit hindi kayo makasagot, Don Chow? Hindi ba masakit? Yung matagal mong iniingatan na kumpanya mawawala na sa iyo." Tumayo si Sanya. "Paano mo ba ako pinaikot sa salitang tutulungan mo kami sa paggagamot sa ama ko? Kung pakakasalan kong apo nyo, may nalalaman pa kayong matagal nyo nang hinahanap si lolo at matalik kayong kaibigan. Pero isa ka palang traidor," madi na sabi nito habang ang mga mata nito'y nababalot ng galit. "Hindi mo na lang sana ako pinakasal sa apo mo upang tulungan kami. Dahil unang-una pa lang ay pera naman yan ng lolo ko, kaya lumago yung negosyo nyo. Yung sinasabi mo matalik na kaibigan, niloko mo. Tangina." Hindi mapigilan ni Sanya mapasigaw. "Please calm down, Sanya. Ano ba yung pinagsasabi mo?" saad ni Minerva. "Bakit hindi ka na makapagsalita, Don Chow? Natatakot kang malaman nilang kasakiman mo? Pati matalik mong kaibigan, tinraidor mo." Nung gumising ang kanyang ama ay doon niya nalaman ito lahat. Nagalit ang kanyang ama sa nalaman itong nagpakasal siya sa apo ni Don Chow dahil malaki palang kasalanan nito sa pamilya nila. "Dahil sa ginawa mo, namatay si lolo dahil wala kaming pera at matakbuhan na tulong para ipagamot siya. Niloko mong lolo ko, pinaniwala mo sa kasinungalingan mo." "I'm sorry, pinagsisisihan ko na yon. Kaya naisip kong bumawi. Gusto kitang ipakasal kay Yuan upang hindi ako mahirapan pagbalik sa nararapat sa inyo dahil kasal na kayo," mahinang sabi ni Don Chow. Halata naman sa reaksyon ng pamilya nitong pagkagulat. "Dad, hindi yan ang nakikita ko. Kung hindi kasakiman niyo sa pera, nais niyo makasal ako sa apo niyo dahil kahit papano ay hindi pa rin mawawalang pera at mananatili pa rin to sa pamilya niyo. Tangina, buong akala ko may utang kami sa pamilya niyo. Pumayag akong saktan at api-apihin ng apo niyo dahil laging nakatatak sa isipan ko to." Napakuyom si Sanya dahil sa galit. "Tiniis kong malaimpyernong buhay sa lalaking yan," turo nito kay Yuan. "Kung alam ko lang hindi ko hinayaang mangyari sa akin yun.
Mapait na napangiti si Sanya habang naalala mga pinagdaanan niya. Kaya itong kumpanya niyo, nararapat lang na bumagsak. Sanya, deserve niyo to. Kung tutuusin, kulang pa to sa pinagdaanan ko. Pero hindi naman ako ganun kasama. Ikaw bang nasa likod dito? Tanong ni Minerva. Got it! Nakangiting sabi ni Sanya. Sanya, hindi lang kami ang maapektuhan sa ginawa mo. Madaming taong madadamay lalo sa mga empleyado ng kumpanya namin. Wika ni Minerva. Wala akong pake. Saka wag nga kayong feeling na parang kayong mabait. Bahala na kayo. Sabi nito bago siya lumabas. Nagtaka si Sanya kung bakit hindi man lang nagsalita si Yuan kanina. Umiling na lang ito bago sumakay sa elevator. Paglabas na sa kumpanya agad siyang natungo sa parking area kung nasaan ang kanyang kotse. Pagkatapos ng lahat ay agad siyang nagtungo sa sementeryo. Nay, baby, nakaganti na rin ako sa wakas. Pero bakit ganun? Parang hindi ako masaya. Parang may kulang pa rin. Mahinang sabi ni Sanya. Dapat maging masaya na ako. Pero bakit ang bigat-bigat pa rin, Nay? Nandito pa rin yung sakit. Sabay turo ng kanyang dibdib, kasabay nitong pagtulo ng kanyang mga luha. Huwag niya na akong pansinin, naging iyakin na naman ako. Huwag kayong mag-alala, makakaya ko rin to. Magiging masaya na din ako. Tumayo si Sanya. Babalik ako dito, Nay. Dadalhin kita na paborito mong bulaklak. Pinunasan nito ang luha. Paglingon niya ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang nakita. Bakit ka nandito? Tanong nito nang makita si Yuan. Bakit mo ako sinundan? Pero hindi ito pinansin ni Sanya at lumapit ito sabay tingin sa mga puntod. Anong nangyari kay tita? Ano bang pakialam mo? Close ba kayo ng nanay ko? Marina tanong nito. Umalis ka na dito. Taboy niya kay Yuan. Angel, basa nito sa isang puntod. Ginawan pala ng puntod ang anak natin. Mahinang sabi nito. Wala kang anak. Anak ko lang siya. Nagulat siya nang umupo si Yuan sabay haplos sa puntod. Malaki na sana siya ngayon kung hindi lang ako gago. Nagulat naman si Sanya sa kanyang narinig. Gusto sana niya itong sigawan at sabihin na tama siya. Kung tinulungan sana siya nito at hindi pinabayaan, ay baka nabuhay pa ang anak nila. Sobrang nagsisisi ako sa mga kagaguhan ko noon. Kinain ako ng galit ko sa'yo. Inisip ko na pera lang ang habol mo sa pamilya ko. Sa'yo ko na ibuntun lahat ng galit ko. Hindi kasi ako nabigyan ng pagkakataon na tanungin kung okay lang bang magpakasal. Una pa lang ayaw ko na magpakasal sa'yo dahil may girlfriend ako. Pero wala akong magawa dahil kagustuhan ni Lolo. Kaya sa'yo ko na ilabas ang lahat ng galit ko. Akala ko kapag sinaktan kita at papahirapan ay makikipaghiwalay ka. Madami pa akong plano sa buhay ko at biglang nasira dahil ikinasal tayo. Tumingala ito sa langit habang nakatayo lang si Sanya at nakatingin dito. Nabulag din ako sa pagmamahal ko kay Almira. Kaya siguro naging mas gago ako. Akala ko kapag pinatira ko si Almira sa bahay ay makikipaghiwalay ka na sa akin. Pero mali ako. Sobrang napakamatiisin mo. Kahit nailabas ko ng masama kong ugali ay hindi ka pa rin umaalis sa bahay. Napait na sabi nito. Tiniis ko yung lahat para sa tatay ko. Wala naman akong paki sa pera mo. Gusto ko lang may pagpatuloy ang paggamot ng tatay ko. Kaya kahit anong masasakit na sinabi mo at pananakit mo sa akin, tiniis ko lahat. Wala ka narinig sa akin kahit binaboy mo ko, Yuan. Nanahimik ako. Hindi maiwasan ni Sanyang mabasag ang kanyang boses. Yung ginawa ko sa nung gabi na yun ay sobrang pinagsisihan ko yun. Gusto kong manghingi ng sorry pero natakot ako. Nanatili akong malamig at walang pake sa'yo. Ang dami kong kasalanang nagawa sa'yo. Kaya nung bumalik ka gusto kitang makausap at manghingi ng sorry. Para naman gumaan tong pakaramdam ko. Ilang taon ko na tong kinikimkim. Huminga ito ng malalim. Kaya nung malaman ko na ikaw ang nasa likod ng mga problema sa kumpanya, hinayaan kita. Kasi alam ko sa sarili ko na kulang pa to sa lahat ng nagawa ko. Malungkot na sabi nito. Habang si Sanya ay nagulat sa sinabi niya. Alam mo, noong una pa lang ay nagpaimbestiga na ako. Inalam ko ng mga dahilan kung bakit biglang umatras sa mga investor namin. Nung malaman ko may isang kumpanyang sa likod nito, nagtaka ako kung bakit nila ginawang target ang kumpanya namin na wala naman kaming kasalanan. Kaya pinatingnan ko hanggang sa makita ko may kinalaman to sa'yo. Kailan mo nalaman? Nung may isa kaming malaking investor na nawala. Siguro mga 3 araw ito simula nung nagkita tayo sa kumpanya. Bakit hindi mo ako pinigilan? Tanong ni Sanya. Alam mong kumpanya niyong nakasalalay, bakit wala kang ginawa? Kasi alam kong kahit ito hindi sapat sa mga kasalanan ko sa'yo. Lalo na noong nalaman ko kay Lolo lahat tungkol sa lolo mo. Sinabi niya sa akin noong nakalabas siya sa ospital kaya hinanap kita. Pero natigil din dahil naging abala ako sa kumpanya. Paliwanag nito. Paano kita paniniwalaan? Akala mo mapapaikot mo pa ako?
Pagod na ako sa kanya. Walang dahilan para magsinungaling pa ako. Matamlay na wika nito. Talaga? Pagak itong tumawa. Nagpapaawa ka ba? Tumayo ito sa humarap kay Sanya. Alam kong hindi sapat ang sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Pero gusto ko pa rin humingi ng sorry sa lahat, sa pananakit ko, sa pambababoy ko noong araw na yun, sa pagkawala na anak natin. Hindi inaasahan ni Sanya na ang dating asawang kinatatakutan niya ay umiiyak ngayon sa kanyang harapan. Pero mas ikinabigla pa niya ay lumuhod ito. Hindi mo ko kailangang patawarin dahil hindi ko deserve yun pagkatapos ng lahat. Kahit anong gusto mong gawin sa akin, tatanggapin ko. Hindi ako lalaban o aangal kahit ipakulong mo ko. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Kaya tumayo ka dyan. Kahit kailan hindi ko malilimutan ang mga ginawa mo sa akin. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa ilang taon dahil sa trauma at pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Kaya patawarin ako ng Diyos kung habang buhay kong dadali ng galit ko sa'yo. Mariin na sabi nito bago tinalikuran si Sanya at naglakad ito palabas sa sementeryo. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan ay doon siya umiyak. Hindi alam ni Sanya kung paano siya nakauwi. Pero pagdating niya sa kanilang bahay ay agad niya nakitang ama kaya niyakap niya ito agad at doon binuhos sa mga luha. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng ama nito. Tay, bakit nasakit pa rin? Paano niyo na kayang pagkawala ni nanay? Humihikbing sabi nito. Kinaplos naman ng kanyang ama ang kanyang likuran. Paano po ba malilimutan ang lahat? Kusang naghihilom ang mga sugat na nakaraan anak. Nahihirap man tanggapin ang pagkawala ng iyong nanay. Pero alam ko na gusto niya maging masaya tayo at ayaw nitong nalulungkot tayo. Humiwalay sa pagkakayakap ang ama nito sabay hinawakan sa mukhang anak at pinunasan ng luha nito. Patawarin mo ang sarili mo para makalaya ka. Alam kong hanggang ngayon sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa pagkawala ng nanay mo. Hindi mo kasalanan yun. Naintindihan mo si tatay? Niyakap ni Sanyang ama at doon umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma ito. Nagulat naman si Sanya nang may biglang mag-abot sa kanya ng tubig at nakita niyang nakangiting si Javier. Thank you, sabi nito sabay inom. Lumapit si Javier sa kanya at bigla siya nitong niyakap. I am always here, he said quietly into her ear. Hey, dinala kita dito para mag-enjoy, hindi magmukmuk, sabi ni Javier kay Sanya nang makita ito nakaupo lang habang sobrang lalim ng iniisip. Pagkatapos kasi na mangyayari ay sunod-sunod ang hindi magandang balita ang kanyang nalaman. Nabalitaan kasi nitong inatake si Don Chow sa puso at nag-aagaw buhay ito. Hindi maiwasan ni Sanyang sisihin ang sarili dahil tangi inisip lang nito ang kanyang paghihiganti. Nagkaroon din sila ng tampuhan ng ama dahil nalaman nitong kanyang mga pinagagawa. Nagalit ito dahil hindi siya pinalaki ng mga magulang na magtanim ng galit sa kapwa. Sa takot ni Javier ma-stress ito at bumalik sa dati ay dinala niya ito sa isang beach resort upang doon ay mag-unwind kahit sandali at makalimot man lang. Galit pa rin sa akin si tatay, hindi siya sumama sa atin. Malungkot na sabi nito sa kamalalim na napabuntong hininga. Huwag ka na mag-alala, hindi ka matitiis ni tito. Susunod sa atin yun. Kaya halika na at maligo na tayo. Hinila siya ni Javier kaya walang nagawa si Sanya at nagpatangay dito hanggang sa dalampasigan. Javier, may balita ka na ba kay Don Chow? Doon naman siya sa ospital niyo nakakonfine. Napatigil si Javier at napatingin kay Sanya. Kung sana nakinig ako sa'yo. Gusto ko nang namang maramdaman nilang sakit pero hindi ko nais na may mawalan ng buhay. Mahinang napahikbi si Sanya kaya agad itong hinila ni Javier palapit sa bayakap nito. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Gusto mo mamaya tatawagan kong ospital para malaman natin ang kalagayan niya? Hinaplos nitong likuran ni Sanya. Don't leave me, Javier. Hindi ko kaya mag-isa ito. Ikaw na lang magbibigay ng lakas sa akin. Galit sa akin si tatay. Namamaos na sabi nito. I will not leave you, just as I promised. Kaya tama na ng drama at mag-enjoy na tayo. Napatili si Sanya na bigla siyang umangat sa ere dahil binuhat siya ni Javier. Napasigaw ito nang biglang binitawan siya ni Javier sa may tubig kaya nabasa ito. Panay naman ang tawa ni Javier habang pinaghahampas ito ni Sanya. Kainis ka naman eh. Reklamo nito tinalsikan nito ng tubig si Javier. Panay naman ang atras ni Javier hanggang sa nawalan ito ng balanse kaya natumba ito sa may tubig. Napahawak naman si Sanya sa kanyang tiyan sa kakatawa dahil sa nangyari kay Javier. Gusto mo pala ng ganito ha? Umahon si Javier at lumapit kay Sanya kaya napatakbo naman si Sanya dahil alam na nitong binabalak ni Javier. Hirap na hirap naman itong tumakbo dahil nasa may tubig siya kaya naabutan ito ni Javier na agad namang pinulupot ang kamay sa bewang nito.
Anong binabalak mo? Tanong ni Sanya sa nakangising Javier. Napatilito na para siya nitong bigas na binuhat at naglakad dito sa may ilalim. Javier, binabalaan kita. Huwag mo ituloy ang iniisip mo. Pero hindi ito nakinig sa kanya at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Naglilikot naman si Sanya sabay kiliti kay Javier. Kaya muntika na siya nitong mabitawan at nawalan ito ng balanse. Kaya nahulog sila sa may tubig. Napaubos si Javier dahil nakainom ito ng tubig dagat. Dahil sa pagkabigla, natawa naman si Sanya dahil namumulan tenga nito. Papatayin mo yata ako. Nakasimangot na wika nito saka sinuklay ang basang buhok gamit ang kamay nito dahil natatabunan ng mga mata nito ng ilang hibla. Kasalanan ko ba? Ikaw may masamang balak ha? Bakit ako? Nakakunot ang noo ni Sanya. May sinabi ba ako? Mabuti pa maligo na tayo. Hinawakan nito ang kamay ni Sanya at lumusong sa tubig. Magkahawak ang kanilang kamay habang lumalangoy. Nang mapagod sila ay umahon na ito't nahiga sa may buhangin. Tinaas ni Sanya ang kamay na parang inaabot ang langit. Sigurong saya doon, mahinang sabi ni Sanya. Aray! Reklamo nito sabay hawak sa noon nito na pinitik ni Javier. Ano na naman ang pumasok sa utak mo? Nakataas ang kilay na tanong nito habang nakatingin kay Sanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit may sinasabi kang ang saya siguro doon? Wika nito habang ginagayang boses ni Sanya kay napatawa si Sanya dahil dito. Bakit bawal ba? Natawa pa rin ito. Tumahimik ka Sanya Claire Robles. Baka naisipan mo na ba dyan na ano? Nangahamong sabi ni Sanya. Basta yung alam mo na, saad nito sabay kamot sa kanyang ulo. Ang laki ng kasalanan ko tapos dadagdagan ko pa. Hindi naman ako sadyang baliw Javier. Sinabi ko lang yun pero wala akong balak magpakamatay. Nasa tamang pag-iisip pa naman ako. Nginitian niya si Javier sabay abot sa ilong nito sabay pingot. Mabuti naman, baka gusto mong bantayan kita 24/7. Nakangising sabi ni Javier. Hindi ka ba napapagod sa akin Javier? Wala sa sariling tanong ni Sanya kaya napatingin naman si Javier sa kanya. Bakit naman ako mapapagod? Kahit kailan hindi ako mapapagod sa'yo. Kaya tandaan mo yan ha? Nakangiting sabi nito kaya bumangon si Sanya sabay yakap kay Javier. Hindi ko alam kung anong nagawa ko noon at binigyan ako ng isang Javier Luis Puebla sa buhay ko. Pero malaking pasasalamat ko dahil nandyan ka palagi. Malambing na sabi nito kaya niyakap din ito ni Javier sabay haplos sa basang buhok nito na may buhangin na dumikit. Ano na lang ang gagawin ko Javier kung wala ka? Baka hindi ko makayanan to lahat. Noon palang sumuko na ako. You're a blessing in disguise to me Javier. Iyak na ba ako niyan? Masiglang sabi ni Javier kaya humiwalay sa pagkakayakap si Sanya sabay pitik sa ilong ni Javier. Hindi ka naman pala no? Kita mo naman nagdadrama ako? Mahihimig ka ng inis sa boses nito. Ayaw ko sa drama Sanya. Gusto ko yung action. Bang bang bang! Parang baliw na sabi nito. Kasamang aksyon at ginawa pang mga daliri nitong baril. Kaya napailing na lang si Sanya. Alam naman niya kung bakit ginagawa ito ni Javier dahil ayaw nitong umiyak siya lalo't alam nitong maiyakin siya. Ipasok kaya kita sa mental. Sure, basta magkasama tayo. Kahit saang mental pa yan basta kasama kita. Okay pa sa alright. Kinindatan nito si Sanya. Baliw! Ani ni Sanya sabay hampas nito sa braso. Baliw sa'yo. Nakangising sabi nito. Mukhang tanga lang ha. Nakangusong wika ni Sanya. Tanga pala ha. Bumangon ito sabay buhat kay Sanya at tumakbo papunta sa tubig. Sabay talon nito't lusong kaya napakapit si Sanya kay Javier. Nang makaahon naman sila ay panay ang kanilang tawanan kaya kahit sandali nalimutan ni Sanya ang kanyang problema. Pabalik na sila sa kanilang room nang makita ni Sanyang ama. Tatay! Sigaw nito sabay takbo't mabilis na niyakap ang ama. Hindi nito naisip na basa ang suot nito. Hindi na kayo galit sa akin? Parang batang tanong nito. Magbihis ka muna, baka magkasakit ka. Binasa mo pa ako. Wala pa naman akong damit na dala. Sabi nito sabay kamot sa ulo kaya mabilis namang napalayo si Sanya sabay ngisi. Sorry tay, ani nito sabay peace sign. Ginulo ng ama nitong buhok sabay tingin kay Javier. May extra ka bang damit dyan? No problem tito, akong bahala sa'yo. Good. Naglakad na sila at kumuha pa ng isang room si Javier. Kung hindi pa ako pumunta dito, magkasama pa kayo sa room. Naku, mga bata ba naman? Napaiwas naman si Sanya sa sinabi ng ama habang si Javier ay napakamot sa ulo. Magkasama tayo dito sa kwarto Javier. Sinabi ko na sa inyo na magpakasal muna bagong apo. Tatay naman! Napasimangot naman si Sanya sa sinabi ng ama. Hindi naman kami ganyan eh.
Naku Sanya, hindi mo ako madadaan sa ganyan. Wala akong pake kung ilang taon ka na sa Amerika at itong natutunan mo. Hindi ka namin pinalaki ng ganito. Huwag kayong mag-alala tito, mataas pong respeto ko sa inyo't kay Sanya. Kaya hindi ko kayo bibiguin. Kasal muna bago apo. Ako lang to, ang gwapong Javier Luis. Nakangisin sabi nito. Ang hangin mo, magsama nga kayo. Tinalikuran ito ni Sanya, sabay labas at nagtungo sa kanyang kwarto. Nag-shower muna ito saka nagbihis ng damit dahil may usapan sila sa baba sila magdi-dinner. Nahiga muna ito sa kama at hindi na malayang nakatulog pala ito. Nagising lang ito dahil may umalog sa kanya. Kinusot itong mata sabay dilat at nakita nitong kanyang ama at si Javier. Wake up, sleepyhead. Nagugutom ng alaga ko sa tiyan. Inirapan lang ito ni Sanya sabay bangon. Tingnan niyo tito yung anak niyo. Manahimik ka Javier, may pagbabantang sabi nito. Tama na yan at kumain na tayo. Kapag nandito ako para kayong aso't pusa, kapag wala naman ako siguro, hindi kayo ganyan. Naku naman, huwag niyo akong dramahan. Hala ka si tatay, gumagawa ng kwento. Tito, ito talagang love language naming magbangayan. Inakbayan ito si Sanya at pilit naman itong inaalis ni Sanya. Anong love language? Ang kapal mo naman. Bahala kayo dyan. Naglakad ng ama ni Sanya palabas kaya nagkatinginan si Sanya at Javier. Sabay takbo upang habulin to. Inakbayan nila ito kaya napagit ng ama ni Sanya. Nagpunta sila sa restaurant ng resort at doon kumain. Matapos ay naglakad-lakad sila. Tay, hindi ka nagalit sa akin? Hindi mapigilan tanong ni Sanya. Gusto ko mang magalit pero hindi kita matiis. Malaki ka na Sanya. Alam mo nang tama at mali. Kaya sana alam mo mali yung pinagagagawa mo. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan ng ina mo. Kahit yung lolo mo, hindi naisipang gumanti kahit ano pang dinanas niya. Hindi tayo Diyos para gumawa ng kaparusahan nila. Kahit Diyos anak, marunong magpatawad. Pangaral ng kanyang ama. Ilang ulit kong sinabi sa'yo na patawarin mo sarili mo para makalaya ka at kalimutan ng lahat upang magsimula ulit. Matuto ka magpatawad tulad ng Panginoon. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa dahil hindi maganda yan. Masamang magkimkim ng galit dahil pwede itong mag-udyok sa'yo. Na gumawa ng masama at makakasakit ka sa iyong kapwa. Tama si Tito, dapat kill them with kindness, singit ni Javier. Saan mo naman napulot yan, Aber? Inirapan ito si Javier. Kanta kaya yan ni Selena Gomez. Narinig ko yan pinatutugtog ni Ate Cheska. Sagot nito. Sabi pa nga dun, kill them with kindness, kill them with kindness. Sabi kanta kaya binatukan ito ni Sanya, kahit kailan ang dami mong nalalaman na kalokohan. Kita mo nag-uusap kami ni tatay dito. Nagsisimula na naman kayo, awat ng kanyang ama. Basta anak, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Tumango lang si Sanya sabay akbay sa ama. Nang mapagod sila ay nagpasya na itong pumunta sa mga kwarto nito. Nahiga si Sanya sa kanyang kama pero hindi ito makatulog. Nakatingin lang ito sa kisame. Bumangon ito sabay punta sa terrace sabay tingin sa kalawakan. Naisip niyang sinabi ng kanyang ama. Mahirap man kalimutan ng lahat. Pero pagsisikapan niya, dapat din niyang buksan ang kanyang sarili, magpatawad upang makalaya sa nakaraan. Hindi ka pa papasok? Tanong ni Javier na makababa siya. 2 araw na simula nung pumunta sila sa beach at hanggang ngayon ay hindi muna pumasok sa trabaho si Sanya. Naka-leave ako. Lumapit si Sanya at kinuha nitong kapeng hawak ni Javier saka ininom. Hindi naman umangal si Javier. Ikaw? Day off ko ngayon. Alam mo na, bawal mapagod ang gwapo. Saad nito sa bikindat kay Sanya, kaya inirapan niya lang ito. Inabutan si Sanya ng tinapay si Javier. Nagpasalamat siya dito sabay kain. Samahan mo ko if okay lang, nahiyang sabi ni Sanya. Saan? Tanong ni Javier. Sa ospital, gusto ko makausap ang mga Falcon. Tama si tatay. Kailangan ko pakawalan lahat ng galit ko at magsimula ulit. Gusto ko rin maghingi ng sorry sa kanila dahil may nagawa din ako sa kanila. Paliwanag nito sabay kain sa tinapay. Sure, thank you. Niyakap agad ni Sanya si Javier pero sandali lang dahil sa takot na makita ng ama tutuksoin na naman. Matapos nilang kumain na nag-shower na si Sanya upang pumunta sa ospital. Pagpasok pa lang nila agad sinalubong ng bati si Javier sa ospital dahil kilala ito. Habang hindi naman maiwasang mapatingin kay Sanya mga babaeng nurse dahil bihira na silang makakitang may kasama si Javier na babae. Nanginginig ang kamay ni Sanya habang binubuksan ang pinto. Lumalakas ang loob niya na tinapik siya ni Javier upang sabihin na hindi siya nag-iisa at kasama ito pagpasok. Nagulat pa ang pamilyang Falcon nang makita siya. Akala ni Sanya sasalubungin siya ng sampal
Ugalit nito pero nagulat siya na bigla siyang sinalubong ni Minerva at Monica ng yakap. Ate Sanya, I miss you. Maiiyak na sabi ni Monica. I'm sorry dahil naghirap ka sa pamilya namin. Mahinang sabi ni Minerva. Hindi naman alam ni Sanya kung anong kanyang gagawin o sasabihin. Nang bitawan siya ni Minerva ay lumapit siya sa nakahigang si Don Chow. Nagpapasalamat si Sanya dahil nailigtas ito sa bingit ng kamatayan. Nandito po ako para humingi na sorry sa nagawa ko. Alam ko pong mali ako at kinain lang ako ng galit kaya nagawa ko yun at hindi inisip ang pwedeng mangyari. Susubukan ko pong kalimutan ang lahat at patawarin kayo sa ginawa mo sa lolo ko. Nakayukong sabi ni Sanya pero nabigla siya na abutin siya ni Don Chow at hawakan ng kamay. Pinalaki ka talaga ng tama ng iyong mga magulang. Katulad ka rin ng lolo mo. Wala akong narinig kahit anong masasakit na salita o natanggap kahit suntok lang naman dahil sa ginawa ko. Bigla itong naglaho na parang bulalang. Mahinahong sabi nito. Marami mang nagawa ang pamilya ko sa inyo na mahirap kalimutan at patawarin. Pero maghihintay ako sa tamang panahon na tuluyang maghilom ang mga sugat at mapatawad mo kami. Hindi nagsalita si Sanya at nakatingin lang ito kay Don Chow. Akala ko pa talaga tama yung ginawa kong pagpapakasal sa inyo dati. Pero naisip ko yung napakamalaking mali pala yun dahil hindi ko malang inisip ang nararamdaman nyo. Mahirap ipilit ang pagmamahal kahit sabihin pa na matututunan to. Pero hindi lahat kaya tong gawin. Kahit sana hindi na kayo ng apo ko ay hahayaan ko maging pamilya pa rin tayo. Sa tamang panahon siguro, hindi pa ngayon dahil parang sariwa pang lahat dito. Sabay turo ni Sanya sa kanyang puso. Yun lang po talagang pinunta ko dito. Magpagaling po kayo. Lumapit si Sanya kay Monica. Sorry kung nasabihan kita ng masasakit. Hindi ko naman may babalikan dati nating samahan pero sana balang araw bumalik yun kapag naghilom ng mga sugat. Niyakap ni Sanya si Monica bago ito tuluyang lumabas. Sobrang gaan pala sa feeling kapag ganito. Mahinang sabi ni Sanya sapat na upang marinig ni Javier. I'm happy for you. Niyakap nito si Sanya. Nahiya naman si Sanya dahil nakita niyang ilang nurse na nagbulong-bulungan. Kaya hanggang sa makalabas ito sa ospital ay namumulang mukha nito. Dumaan muna sila sa McDo upang mag-take out bago umuwi. Pagdating nila sa bahay agad nakita ni Sanya ang kotse ni Yuan kaya lumabas ito sa sasakyan. Nagpaiwan lang si Javier sa sasakyan. Nakita ni Sanya si Yuan sa may gate na nakatayo. Napalingon ito nang maramdaman ng kanyang presensya. Sanya, lumapit ito kay Sanya. Gusto ko lang ibigay ito. Inabot itong folder kaya kinuha ito ni Sanya. Pinirmahan ko na yan para naman tuluyan ka na makalaya sa akin. Alam kong hindi mo ko mapapatawad sa lahat pero umaasa akong darating ang panahon na yun. Sana maging masaya ka. Maghanap ka ng asawa na hindi tulad ko na malaking gago. Salamat. Gusto ko lang sabihin ito dahil parang ito na yatang huli nating pagkikita. Kailangan kong pumunta sa California upang magpagamot. Nakangiting sabi nito sabay kamot. Hindi pa ako pwedeng mamatay hanggang sa hindi mo pa ako mapapatawad. Hindi ako nagpapaawa, baka yan kasi isipin mo. Gusto ko lang sabihin na kahit hindi magandang naging samahan natin bilang mag-asawa, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil naging asawa kita kahit sandali lang. Masaya akong nakilala ka. Kung siguro sa ibang panahon magkikita tayo at hindi ganun ang sitwasyon, baka minahal pa natin ang isa't isa. Nakatingin lang si Sanya dito. You are the greatest lesson in my life, Sanya. Marami akong natutunan. You make me a better person. Salamat talaga. Sana din payagan mo kung dalawin ang puntod ng anak natin. Kakapalan ko ng mukha ko. Sure, hindi man naging magandang nakaraan natin. Sigurado kung maayos pa. Hindi ko maibigay ang pagpapatawad sa'yo ngayon pero balang araw siguro. Wow! Reunion pala to! Sabay na palingon si Sanya at Yuan. Nagulat sila nang makita si Almira. Ibang-iba ito sa Almira noon. Nangayayat ito sa kasobrang itim ng gilid ng mata at maputla ito. What are you doing here, Almira? Yuan asked. Gusto ko lang naman patayin yung babae na yan. Sabay tutok nito ng baril kay Sanya. Calm down, Almira. Ano bang nangyari sa'yo? Kinakabahang sabi ni Yuan habang si Sanya nakatingin lang dito. Paano ko kakalma kung nakikita kong babae na yan na nandidilim ang paningin ko? Sigaw ni Almira. Natatakot naman si Yuan na baka makalabit nitong baril. Pag-usapan natin to. Ano bang nagawa ni Sanya? Mahina na tanong nito. Pag-usapan? Tumawa si Almira. Hindi mo ba alam ang ginawa ng babaeng to? She ruined my life and my career. Akala mo hindi ko malalaman na ikaw nagpakaalat nun? Sobrang dilim ng paningin ito.
I'm sorry. Mahinang sabi ni Sanya kasi alam nito sa sarili na mali ang ginawa niya kay Almira. Anong nangyari Sanya? Naguguluhang sabi ni Yuan. Simula nung una talaga, ikaw nang malas sa buhay ko. Una, sinira mong relasyon namin ni Yuan at ngayon naman ay ang karir ko. Galit na wika nito. May nagawa ka din naman sa akin noon. Kung makautos ka para mga akong alila, kung makapanakit ka parang ikaw nagluwal sa akin, malaki din naman ang kasalanan mo sa akin. Gusto mo isa-isahin ko? Nainis na sabi ni Sanya. Hindi mo ko masisisi kaya nagawa ko yun. Kaya nga ako humihingi na sorry dahil mali ako. Aanhin ko yung sorry mo kung wala na akong mukhang ihaharap sa tao. Malakas na sigaw nito. Kaya magbabayad ka! Nakangising sabi nito. Parang wala na sa katinuan si Almira. Ibaba mo yan Almira, utos nito. No, dapat sa babae na yan, mamatay! Sigaw nito sabay kalabit sa baril. Napapikit na lang si Sanya. Malakas na putok ng baril ang narinig sa buong paligid. Hinihintay ni Sanya na makaramdam ng sakit pero wala itong maramdaman. Natamaan siya ng bala. Unti-unti niyang minulat ang mata at napatakip ito sa kanyang bibig nang makita si Javier. Nakaharang habang nakangiti sa kanya. Dugo! Tarantang sabi ni Sanya na makitang may dugo sa damit ni Javier. Para namang natauhan si Almira kaya mabilis itong tumakbo paalis. Relax, hindi pa ako mamamatay. Nakangiting sabi ni Javier habang namumutla na si Sanya. Mabilis naman nasalo ni Sanya si Javier na matumba ito. Help me please! Umiiyak na wika ni Sanya habang nakatingin kay Yuan. Dalhin natin siya sa ospital! Pagmamakaawa nito, mabilis namang kumilos si Yuan at tinulungan si Sanya. Dali-dali itong pinasakay ni Yuan sa sasakyan at mabilis pinaandar ang sasakyan at nagtungo sa ospital. Don't leave Javier! Mababatukan kita! Namamaos na wika ni Sanya habang nakahawa kay Javier. Please lumaban ka! Huwag mo kong iiwan! Humikbing saad nito. Hindi maipaliwanag ni Sanya ang kanyang kabang nararamdaman. Nananlabo ng paningin nito dahil sa mga luha. Kamustang future architect namin? Tanong ni Javier na makapasok si Sanya sa sasakyan. Sinundo kasi ito ni Javier. Eto, sobrang stress na. Ilang araw na ba? Bilang lang ang oras ng tulog ko dahil sa plates at exam. Sumandal ito sa upuan sabay pikit ang mga mata. Nang maisipan ni Sanya magsimula muli ay naisipan itong tuparin ang kanyang pangarap. Maging isang architect, bumalik ito sa pag-aaral. She believes that age is just a number. If you want it, then get it. Keep chasing your dreams. Kaya kahit medyo mahirap sa kanya dahil ilang taon na din siyang natigil sa pag-aaral, ay sinubukan ito. I know, kaya mo yan. Ikaw pa? Nakangiting sabi ni Javier. Sabay gulo ng kanyang buhok kaya napamulat to. Napangiti na lang si Sanya dahil sa tuwing napapagod siya, ay laging nasa tabi niya si Javier upang i-cheer siya at palakasin ang kanyang loob. Naalala pa ni Sanya noon kung paano hindi nagdalawang isip si Javier na iligtas siya kahit buhay nito ang kapalit. Hindi malimutan ni Sanya ang araw na yun kung paano nila sinugod sa ospital si Javier dahil nabaril ito. Hindi mapapatawad ni Sanya ang kanyang sarili kapag may nangyari kay Javier. Mabuti na lang at dinig ang kanyang dasal na iligtas ito. Dahil sa mga pangyayari na yun ay natuto si Sanya. Hindi na sana lumala ang mga nangyari kung hindi siya nagpakain sa galit at gumanti. Thank you, she said, then smiled. Dahil mabait ka ngayon, bibilan kita ng ice cream. Masiglang sabi ni Javier. Magnum please, nagpapi-ice ito. Siyempre, yun ang paborito ng kamahalan. Natuwa naman si Sanya sa kanyang narinig. Huminto muna si Javier upang bumili ng ice cream. Hindi na pinalabas si Sanya at ito nang bumili. Pagbalik nito ay dala ng ice cream na binili kaya sobrang laki ng ngiti ni Sanya. Pag-uwi naman sa bahay ay agad namang umakyat sa kwarto si Sanya upang mag-aral. Kaunti na lang ay malapit na siyang gumraduate at magbubunga na rin ang lahat ng pagod at puyat niya sa ilang mga taon. Ito ang buhay ni Sanya sa ilang taon. Pumunta sa paaralan upang pumasok, saka pag-uwi ay agad diretso sa kwarto upang gawin ang mga dapat gawin. Hindi na ito lumalabas o gumigimik man lang dahil nasa kanyang pag-aaral. Minsan naman dinadala na lang ito ni Javier ng kanyang ama ng pagkain upang hindi malipasan at magkasakit. Javier! Tay! Malakas na sigaw ni Sanya. Halos liparin naman ng kanyang ama't ni Javier ang kanyang kinaroroonan dahil sa labis na kaba. Baka kung anong nangyari dito. May hawak pang pinggan ng ama nito habang si Javier ay sandok. Gagraduate na ako! Masayang sabi ni Sanya. Kakauwi lang ito galing sa paaralan. Nakatulala lang ama nito at si Javier. Uy, ano na? Tutulala lang ba kayo dyan?
Nakataas ang kilay na sabi ni Sanya. Yes! Malakas na sigaw ni Javier sabay talon. Proud sa'yo si tatay, anak! Maiyak-iyak na sabi ng ama nito. Agad naman siyang niyakap ng dalawa kaya naipit ito't nahirapang huminga. Huwag niyo naman ako patayin! Pilit kumakawala si Sanya. Nang maunawaan naman ito ng dalawang lalaki agad itong bumitaw. Tiningnan ito ng masama ni Sanya at ngumiti lang sa kanya ang dalawa. Noong araw ng kanyang graduation ay hindi mapigilan ni Sanyang maging emosyonal dahil bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng hirap, pagod at puyat na dinanas bago niya narating ito. Congratulations, architect! Nakangiting sabi ni Javier sabay abot ng malaking bouquet of flowers at regalo dito. Proud na proud ako sa iyo, anak. Sigurado ako ganun din ang nanay mo. Sa wakas may architect na anak na ako. Maiyak-iyak na sabi nito sabay yakap sa anak. Group hug! Mahinang sabi ni Javier sabay yakap. Pagkatapos ng yakapan ay nakisuyo naman silang kuhaan ng larawan. Nasa may gitna si Sanya habang bitbit nitong bigay ni Javier. May picture din sila na pinasuot ni Sanya sa ama ang graduation cap at sila ang dalawa ni Javier na nakaakbay sa kanya. Bago sila pumunta sa restaurant kung saan sila magsa-celebrate ay dumaan muna sila sa sementeryo. Nay, graduate na ako! Nakangiting sabi ni Sanya sa puntod ng ina. Naku Nelia, may architect na tayo. Natupad na din niyang kanyang pangarap noon. Tatay naman, hindi pa ako architect. Nay, kailangan ko pang ipasa ang board exam. Singit naman ni Sanya. Sigurado namang mapapasa mo yun, ani ni Javier sabay kindat. Paano kung hindi? Hindi maiwasan ni Sanyang kabahan. Kailangan mo pa sa yun, Sanya. Ilang taon nang delay ang design ng bahay ko. Paano naman yan? Dapat mo tuparin yung pangako mo noon. Tumatanda na ako. Tinin na lang ito ni Sanya ng masama dahil mas lalo ito nape-pressure. Joke lang, kaya ko naman maghintay pa kahit ilang taon pa yan. Saka 101% ako na mapapasa mo yun. Itataya ko pang hospital ko. Nakangising sabi nito. Napailing na lang si Sanya. Nagpaalam na si Sanya sa kanyang ina at anak at umalis na sila. Nagtungo na sila sa restaurant na pinareserve ni Javier. Hindi maipaliwanag ni Sanya ang sayang nararamdaman habang tinitingnan ng dalawang lalaki importante sa kanyang buhay na masaya habang kumakain sila. Pagkatapos ng kasiyahan ay naging abala naman si Sanya sa pag-aaral at paghahanda para sa board exam. Nakakulong lang lagi ito sa kwarto upang mag-aral at minsan naman lumalabas ito kapag pumupunta sa review center. Lagi naman itong dinadala ng ice cream ni Javier upang kahit papaano ay hindi ito ma-stress. Tuwing gabi naman ay dinadala nito ng gatas ni Javier at hindi ito umaalis hanggang hindi siya nakakatulog. Nag-aalala kasi ito na baka magkasakit. Congratulations! Masayang sigaw ng ama nito at ni Javier na may hawak pang confetti si Javier. Kakauwi lang niya galing sa exam at sobrang pagod na pagod siya. Ngayon niya palang naramdaman ang lahat ng pagod dahil sa pag-aaral. Matagal pa naman yung result, nakasimangot na sabi nito sa upo at sandal. Pinikit nitong mata dahil sobrang pagod na pagod ito. Gusto niyang magpahinga o bumawi man lang ng tulog. But we are so proud of you. Whatever the result, we are still proud of you. Nakangiting sabi ni Javier. Umalis muna ito at may kinuha sa kusina. Pagbalik nito'y madala na itong cake. May nakalagay sa cake na congratulations architect. We are so proud of you. Hindi naman mapigilan na Sanyang mapaluha dahil sa kanyang nabasa. Ang kanyang ama at si Javier ang nagbibigay lakas sa kanya sa tuwing napapagod na siya. Tumayo ito't niyakap si Javier at sinunod naman ang kanyang ama. Thank you, maluha-luhang sabi nito. Tama na tong iyakan, kumain na tayo. Masiglang sabi ng kanyang ama at pumunta ito sa kusina upang kumuha ng lalagyan ng cake. Hiniwan ito sa kainabutan sila nito, hindi maipaliwanag ni Sanya ang kanyang kaba. Ngayong araw ilalabas ang result. Kanina pa siya paikot-ikot sa kanyang kwarto dahil hindi ito mapakali. Maraming tumatakbo sa kanyang isipan. Paano kung bumagsak siya? Paano kung hindi siya makapasa? Sobrang lamig ng kanyang kamay. Congratulations, architect! Sabay-sabay na sabi ng amat ni Javier nang pumasok ito sa kwarto. May dalang bouquet na bulaklak si Javier habang ama nito'y may hawak na cake. Anong ibig sabihin niyan? Naguguluhang sabi ni Sanya. You are now architect Sanya Claire Robles, nakangiting sabi ni Javier. And the top 4 in board exams. I'm so proud of you, anak. Maiyak na sabi nito. Hindi naman makapaniwala si Sanya kaya agad nilapitan ng laptop at
hinanap ang result. Napaupo na lang si Sanya sa may sahig, sabay iyak na makita ang result. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon sa nakita. Nagbunga na din ang kanyang paghihirap at hindi niya inaasahan magtatap sa board exam. Masaya na siya kahit hindi masali sa top basta makapasa siya. Nilapitan siya ni Javier sabay abot sa bulaklak nito. I'm so proud of you. Ngayong tapos ka na. Siguro naman pwede ko na itong gawin. Nagtaka si Sanya nang biglang lumuhod si Javier at may kinuha ito sa bulsa. Sanya Clara Robles, I waited for this day. Gusto ko sulitin na ito. Can you spend the rest of your life with me? I will promise to love you. Will you marry me? Seryosong sabi nito habang hawak ang maliit na box at may singsing ito. Nagulat naman si Sanya sa ginawa ni Javier. Hindi pa ito nakabawi sa pagkabigla ng kanyang pagkapasa sa board exam. Hindi niya akalaing aalukin siya ni Javier ng kasal. Pinulasan nitong luha at tumayo ito. Nilapitan nito si Javier sabay ngiti. Yes, of course. Nakangiting sabi ni Sanya. 2 taon na nakalipas noong niligawan siya ni Javier at umamin ito sa kanyang nararamdaman. Mahigit 1 taon na din naging sila kahit sino naman ay may in love kay Javier dahil nasa kanya na ang lahat na pinapangarap ng mga kababaihan. Nagulat si Sanya nang mahigpit siyang niyakap ni Javier. Thank you, I love you. I love you kamahalan, nahinang sabi nito. Napangiti ito dahil sa tawag ni Javier sa kanya. I love you asungot, nakangiting sabi niya. Sinuot ni Javier ang singsing kay Sanya. Nangahalikan sana siya ni Javier ay bigla silang nakarinig ng malakas sa tikim. Nasa harapan ninyo ko. Saka nangangawit ng kamay ko sa kakahawak sa cake. Reklamo ng kanyang ama. Kaya napabusangot na lang si Javier. Mamaya na lang, mahinang sabi ni Sanya. Sanya, narinig ko yan. Kasal muna bago apo. Matigas na sabi ng kanyang ama. Wala pa rin itong pinagbago. Napailing na lang si Sanya sabay yakap sa kanyang ama. Si tatay talaga, para naman akong teenager niyan. Malambing na sabi nito't kinindatan si Javier. Napailing na lang si Javier sabay lapit sa kanila at yumakap din. Hindi ba sabi ko tito, willing ako maghintay? Mahinang sabi ni Javier. Napangiti naman si Sanya dahil sa sinabi ni Javier. Hindi lahat ng lalaki naghihintay ng ilang taon para sa taong mahal nila. Bumaba na sila dahil may niluto pala si Javier at ang kanyang ama dahil sa araw na ito. Matagal na pala nila itong pinagplanuhan dahil balak siyang sorpresahin. Ilang buwan din ang naging preparasyon para sa kanilang kasal. Gusto sana ni Sanya na simple lang pero hindi pumayag ang ama ni Javier dahil 1 beses lang itong mangyayari kaya dapat special ito. Masaya din kasi ito dahil sa wakas ay kakasal ng anak. Kaya lahat ng pamilya ni Javier na nasa ibang bansa ay umuwi pa talaga sa Pilipinas upang makadalo sa kasal. Kanina pa hindi mapakali si Sanya dahil sa labis na kaba. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ate Sanya, relax, hindi ka na matatakbuhan ng groom dahil baliw na baliw to sa'yo, nakangiting sabi ni Monica. Ilang taon na nakalipas at bumalik ang samahan nila. Bigla na lang nawala ang galit niya sa Falcon. Sabi ng kanyang ama ay tao lang siya, kaya dapat marunong din siyang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi naman siya nagkamali sa pagbukas niya ulit sa mga Falcon dahil para niya na itong pangalawang pamilya. Naging malapit sila dito kasama na si Javier. Pero sa ilang taon hindi pa rin ito nakita si Yuan. Huli nilang pagkikita nung nabaril si Javier. Pagkatapos noon ay umalis na kasi si Yuan upang magpagamot. Pero ayon kay Monica ay magaling ng kapatid at nasa California ito. At si Almira, tuluyan na nabaliw dahil sa pagkasira ng karir niya. Inaamin kong mali ako sa ginawa kong pagpapabagsak sa kanya. Pero masisisi niyo ba ako? Sa hirap ng pinagdaanan ko sa kamay niya, pinatawad ko na rin siya, tangad ko ang pagaling niya at sana sakaling dumating ang araw na yun, mabago't magtuto siya. I-start na tayo, nakangiting sabi ng wedding coordinator. Huminga naman ng malalim si Sanya at tumayo ito. Paglabas niya sa sakyan ay agad siyang sinalubong ng ama. Kanina pa hindi mapakali yung groom mo, sabi ng kanyang ama. Napangiti naman si Sanya dahil pati pala si Javier ay hindi mapakali. Buong akala niya siya lang. Pagbukas sa pinto ng simbahan ay agad tumunog ang kantang A Thousand Years by Christina Perry. Hindi pa pigilan ni Sanyang maiyak habang naglalakad palapit kay Javier. Naiiyak siya sa labis na saya dahil ikakasal na siya sa taong mahal niya. Pagdating nila sa dulo ay ibinigay siya ng kanyang ama. May binulong pa ito kay Javier at tumangulang si Javier. Bago umalis ang ama ay tinapik nito si Javier.
Don't cry, mahinang sabi ni Javier. Pero mahinang napatawa si Sanya dahil nakita niya ito kaninang umiiyak din at panay punas. Wow, ang nagsabi. Narinig niya mahinang tawa nito. Nagsimula ng seremonya sa kasal. Nung nakita kitang naglalaro ng manika, alam kong ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sinubukan kong manatiling malapit sa'yo. Araw-araw akong pumupunta sa bahay mo para makita kita. Nagkahiwalay tayo pero walang kupas ang pagmamahal ko sa'yo at patuloy akong umaasa na magkikita pa tayo. Pumabor ang tadhana sa akin. Nakita kita ulit at sinabing baka ito ng tamang panahon. Ngunit sadyang mapaglaro ang kapalaran. Hindi itong perpektong oras kaya naghintay ako hanggang sa dumating ang tamang oras. At ito na yun. Hindi na ako mangangako dahil ang pangakong nakatadhana para masira. Ika nga, they are meant to be broken. Ako si Javier Luis Pueblo. Ay gagawin ng lahat para maging mabuting asawa at ama sa ating mga magiging anak. Kahit anong mangyari, lagi ako nasa tabi mo. Mamahalin kita hanggang sa araw na ako'y mamatay. You are my first priority, kamahalan. Nakangiting sabi nito sabay suot ng singsing. Hindi naman mapigilan ni Sanyang maiyak. Pinunasan itong luha. Napakaiyakin ko talaga. Nakasimangot na sabi nito kaya nagtawanan ng mga tao. Javier, sa pagbabalik tanaw ko, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit hindi ka umalis. Nakita mong worst side ko pero pinili mo manatili sa tabi ko. Asungot, mahaba-habang paglalakbay para makarating dito. Pero ang masasabi ko lang, salamat. Ikaw ang pinakamagandang biyayang natanggap ko. Sabay nating hinarap ang problema. Hindi mo ako pinababayaan. Hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pinaka-the best na partner at matalik na kaibigan. Ipinapangako ko na magiging pinakamabuting asawa ko sa iyo. Lagi akong nasa tabi mo, taalagaan ka hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita, mahal ko. Maiyak-iyak na sabi nito't sinuot ang singsing. And now, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Anunsyo ng pari. Dahan-dahan lumapit si Javier sa kanya at inalisan nakatakip sa kanyang muka at maingat siya nitong hinalikan. I love you, bulong ni Javier pagkatapos ng halik na pinagsaluhan nila. Napangiti sila nang marinig nilang malakas na palakpakan. Hindi akalain ni Sanya na magiging masaya pa siya pagkatapos ng lahat. Pero ngayon ay sobrang masaya siya dahil hindi na siya mag-iisa sa bawat haharapin niya dahil may katuwang na siya sa kanyang buhay at ito ang kanyang asawa. Ginawa siyang matatag sa bawat pagsubok na kanyang naranasan. Natuto siyang bumangon at lumaban. Pinagpatuloy abutin ang kanyang pangarap sa kabila ng hirap na dinadaanan. Natutunan niya mula sa kanyang nakaraan na kung hindi mo mapapatawad ang iyong sarili, hindi ka makakatagpo ng tunay na kapayapaan. At pagkatapos ng lahat ng kanyang mga luha at sakit, sa wakas ay naging masaya siya sa pili ng lalaking pinapangarap niya. Ang lalaking pinakamamahal niya. Siya yung lalaking magpupunas ng luha niya at magpapangiti sa kanya. Isang lalaking ibibigay sa kanyang lahat ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Tunay nga ang buhay ay mapaglaro. Hindi mo alam kung saan ang tungo. Si Sanya isang babaeng punong-puno ng pagmamahal ang puso. Babaeng kayang itaya ang buhay alang-ala sa mga taong kanyang pinapahalagahan, ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng dagok at pagsubok na kanyang pinagdaanan, isang matibay na babaeng humarap at lumaban. Pero ika nga, lahat ay may katapusan. At sa huli, hindi ka magiging masaya kapag ang puso mo'y nabalot ng galit at paghihiganti. At ang tunay na kasiyahan at kalayaan ay makukuha sa pagpapatawad. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Sana ay may aral kayong nakuha dito. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating istorya.